oras po natin sa buong Pilipinas. 6 na minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Dita Angara Matay itinalaga bilang bagong Tourism Secretary. Ronda Pilipinas. Tax holiday sa gitna na nagpapatuloy na krisis sa langis, ipinanawagan ng isang dating palace official. Ronda Pilipinas. Mag-asawang piloto at pasahero ng Cessna plane na bumagsak sa Dinagat Island, natagpuan na. Ronda Pilipinas. Tigil putukan, inanunsyo ng Russia para sa paggunita ng Orthodox Easter. Ronda Pilipinas. Carl Eldru Yulo, pasok sa finals ng floor exercise sa World Cup sa Croatia. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy na ba ang mainit na panahon ngayong weekend o may darating bang bagyo? Alamin natin mamaya sa weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Piolo Pascual, inaming tuloy-tuloy ang pag-aalaga niya sa kanyang katawan. Ronda Pilipinas. Taxi driver na sobra kung maningil ng pamasahe. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na nakakatulong ang pagkain ng malunggay sa produksyon ng gatas ng mga nanay? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Doon sa mga nakikinig at nanonood sa cellphone. Cellphone, ipagbabawal na sa Pilipinas. Hala kayo, alamin natin mamaya kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Anteno Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ay! Alam mo nung ano yung Coco Jumbo yan, di ba? Coco Jumbo. Yun yung mga unang kanta na tinutugtog ko nung ako'y DJ. Yan. Okay. 19. 2000 na yun. 2000. Grabe, Taurus. 2000 pala. 2000 na yun. Okay. Yan yung mga unang kanta na mga tinutugtog ko na fast songs. Ayoko mayari. Yan ba, DJ. yan ba yung mga panahong gisado pa ang lahat? Ay, hindi pa. Mas maaga pa sa gisado. Mas maaga pa sa gisado. Okay. Ano yun? Ang pangalan ko po ay dati sa FM, Dennis Gisado. Oo, tama. Guwapo. Nilalagyan ko yun eh. Dennis Gisado, guwapo. Parang pamilyar. Wait, parang pamilyar to, no? Dennis Gisado. Walang bola. Pamalit sa Benji Paras. Ayan. Hoy, teka, nandiyan na ba?
Andiyan na ba? Pwede na nating makausap. Di kasi kanina pinag-uusapan namin yung tungkol sa curfew. Oh, tama. Tatanungin natin, nasa linya natin ngayon ang para matanong natin kung ano mga, alam mo na, yung mga nahuhuli. Kasi Oo. hindi yata available si Major mamaya. So, Ngayon na, unahin ngayon na. natin. O, Okay, tama. pare? Ayan. Okay, teka, nasa linya po natin ngayon si Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO. Major, magandang araw po. Good morning po. Opo, Major, kami po ay magtatanong dito po sa pangilang araw na ba tayo ng curfew? Pangilang araw na, Major? Pang 5 days na po ngayon simula nung nag-implement po tayo nung April 6. April 6. Okay, so ano ba ngayon? Tama, no? Pang 5 days na po. Panglima. Okay, how was it so far, Major? Merong hubang kasi balita ko, yung iba on the first day at saka second day, parang ang nagiging dahilan nila, hindi nila alam. So hanggang ngayon ba o hanggang kanina, yan pa rin ang dahilan, Major? Sa base po dun sa ating data na ngayon, Opo. bumababa na po yung ating from nung April 6 po na nasa 11,000 tayo, ngayon po Wow. is nasa 8,365 po yung ating violators, local ordinance violators. So may pagbaba na po, ibig sabihin, aware na po yung mga kababayan natin tungkol dun sa pag-i-implement natin ng local ordinances. Although itong local ordinances po ito ay before April 6 pa ay meron na po tayong implementasyon. Dati pa po yung local ordinances natin. So siguro po dahil mas na-hype or mas pinakikita po natin na seryoso po tayo at tuloy-tuloy po itong implementasyong ito. Kaya po gano'n na rin po yung ating mga kababayan. Aware na po sila. Major, yung pinag-uusap, medyo marami pa ho yun, 8,000. Yun ho bang 8,000 na yun, kabataan lang? O kasama ho dyan yung mga nakahubad, mga nagiinuman, mga nagvi-videoke? Lahat-lahat na po yan. Lahat na po yan ang mga local ordinances natin dito sa Metro Manila. Kasama po yung drinking and smoking in public place, yung half-naked po natin or yung mga walang damit pang itaas, yung urinating in the side street, yung pagkakalat, yung pag-video okay ng beyond the allowed time. Siyempre, kasama na po dyan yung ating mga curfew, vandalism, mga obstruction, at iba pa pong local ordinances. Okay, linawin lang natin, Major, unahin muna natin yung mga kabataan. Yun ho bang mga kabataan na nahuhuli ninyo? Ito po ba 18 yung 18 below? O 18 and Opo. below? 18 below po. 18 below, ibig sabihin magsisimula tayo sa 17. Opo. Okay. So kadalasan po, ano po ang mga nagiging dahilan nila nito mga kabataan na to kung bakit nasa lansangan pa raw sila ng mga ganyang oras, Major? Wala po silang mga dahilan. Yung iba po ay nagpapahangin, yung iba po ay hindi aware sa ating existing na curfew. Hindi aware. Okay. So, Opo. paano po ba ito? Para ho mas maintindihan po ng ibang kababayan po natin na nakikinig at nanonood ngayon na hindi pa rin alam, na alam ko na ganun pa rin ang kanilang magiging dahilan, yung hindi nila alam at hindi pa nakarating sa kanilang impormasyon. Yun ho bang mga estudyante na nag-aaral o meron silang pasok sa gabi, kayo po ba may nahuhuli pa na ganyan? At kung nahuhuli po sila, paano po sila pinagsasabihan at ano po ang dokumento na pwedeng maging dahilan na pag-release nyo po sa kanila, Major? Halimbawa po, meron po tayong kasama naman po natin ang barangay na Opo. nakakakilala usually. Opo. Madalas po namang kilala nila yung kanilang mga kabarangay. Tama po. Kung kaya po, may minor tayo halimbawa masisita, tatanungin kung bakit siya ay nasa labas. Makikita naman po natin na kung ano yung itsura niya, kung siya po ba ay galing ng school or galing po ng pagtambay lang dyan sa gilid-gilid. Depende po. So, tatanungin pa rin naman po natin siya kung anong reason niya kung bakit siya nasa labas. Kung makapag-provide po sila ng mga ebidensya or ng ID na talaga pong galing po sila sa school, ay sila naman po ay hinahayaan na po nating makauwi ng kanilang mga tahanan. Yun nga lang po, yung mga maaabutan natin na talaga nakatambay lang, paggala-galaw, na wala naman po talaga silang dapat na business during curfew hours, ay sila po yung isinasama po natin sa barangay para po yung mga magulang po nila ang susundo sa kanila after po silang mabriefing na tungkol po dun sa kanilang ginawang paglabag dun sa curfew hours.
Okay, wag na ho natin na pag-usapan yung mga tumatambay. Talagang walang pwedeng walang pwedeng dahilan yung mga yan. Okay, yun hong pumapasok na bata, may pinakitang ID. Kailangan ho ba magpakita sa inyo ng schedule, Major? Hindi naman po, kasi hindi ID naman lang. po siguro siya, hindi naman po, kung ano lamang po, ma-justify po niya na siya ay galing ng school at yung kilala naman po ng barangay na siya ay estudyante talaga. So nakadepende pa rin naman po yan sa ating barangay since sila po ang nakakakilala doon sa kanilang mga kasamahan or barangay. Yun. Okay, sige. Puntahan, still on the youth na estudyante po, kukwestiyonin po sila, tatanungin po sila. Ito pong pagtatanong na ito, dinadala na ho ba sila sa barangay? Doon ho nagtatanungan o kung saan po sila nahuli? Kung saan po sila inabutan, hindi po Yun. sila kailangan dalhin ng barangay para po Okay. doon pa magtanungan. Okay, kung hindi nila ma-justify ang kanilang existence ng ganyang oras ng gabi, Major, dadalhin sila sa barangay at doon na ididetene. Paano po ang magiging susunod na proseso? Tatawagan niyo ho ba yung magulang? O talagang ididetain niyo siya hanggang alas 4 ng madaling araw? Hindi po tayo nagde-detain ng mga minors. Sila po ay dadalhin natin doon. Hindi po sila nakadetain kasi kung nakadetain po ay ikukulong. Nandun lamang po sila. Usually po pag sa barangay, pag medyo marami po yung ating na-round up ng mga minors, Okay. usually po nasa mga basketball court po yan iniipon at doon po sila binibriefing. Okay. Ganun po. So depende po sa kung gaano po sila karami. Kung kasya naman po sila sa barangay, pwede pong sa barangay. Pero kung sobrang dami naman po na talagang guyod sila, kung magtambayan, sa mga malalaking areas po sila dinadala at doon po sila susunduin ng kanilang mga magulang. Sinusundo po ba sila? Yun, yung sinasabi ko. Parang, kasi yung barangay nakakilala sa kanila, Major, tama. So, ibig sabihin, kahit pa paano, kilala yung magulang. Yes po. Oo, doon sila susunduin. Okay. So, doon sa tanong ko lang ho, doon ho sa briefing, ano ho ang pinag-uusapan doon sa briefing na yon, Major, if I may? Ini-inform po natin yung mga magulang Yun. tungkol po dun sa kanilang responsibilidad Yun. para dun sa kanilang mga minors na Okay. mga alaga or mga anak, tungkol po dun sa existing nating ordinansa at kung ano po ang pwedeng maging penalties nila kung sakali man po na usual po kasi warning lamang yan. Pero Oo. kung halimbawa po na recidivist na, kagaya sa mga ilang lugar tulad ng Maynila, na meron pong separate na ordinance na pwedeng kasuhan yung mga magulang ng responsible, paglabag sa responsible parenting, Yun. pwede po silang makasuhan at ma-issuehan ng warrant kung sakaling ang hindi nila makomply yung fines or yung community service na ipapataw po sa kanila. Meron hong isang padalang question dito. Kabataan ho na huli at nakahubad na lasing pa. Major, ano ang ginagawa din Kasama po nating nag-iikot ang hindi yung pong counterpart ng ating Oo. DSWD. So kung Opo. halimbawa man po na hindi lang yung curfew yung kanya maging violation, Oo. meron po na tayong intervention para sa mga ganyang kabataan. Yun, very good, very good. Okay, may tanong ka, Daryl? Hindi, ako po, Major, may isisingit lang na isang katanungan. Baka mamaya isang sitwasyon to na baka na-encounter na. Yung usapin po ng curfew kung saan yung nahuling kabataan ay nasa tapat lang mismo ng kanilang tahanan pero nasa labas. Anong nangyayari po dito at anong action ng ginagawa dito, Major, para ma-intervene? Dinadampot pa ba to or dinadala pa ba Sinasabihan ito sa na lang. barangay o sinasabihan na lang na pumasok na lang sa kanilang mga tahanan? Kung sila naman po ay halos nasa tapat lamang ng kanilang bahay, ay sila po ay pinapapasok na. Hindi Yun. na po para sila ay dalhin pa kung saan or kuhanin pa po ng ating barangay or ng ating kapulisan. Ako, last na lang po, Major. Ilang beses po ba dapat nag-iikot yung mga kawani ng barangay with the help of the police pagdating dito sa pagbabantay ng curfew? Dapat lang ba once o kahit 2 beses at most? Depende po yan sa kung ito kung barangay na iniikutan nila ay kakayanin nila ng yung kanilang usual na ruta na 10 to 5 or 10 to 4 kung makakailang ikot po sila or kung halimbawa po ay marami na silang nakuha, marami na silang nasita, marami na po silang kumbaga marami na tayong violators, so isa lang ikot po. Pero depende po yan sa kung ano magiging ruta po ng kanilang operasyon sa gabi nila. Okay, ako isang last question ko na to, Major. Kung ang kabataan po ay nasa loob ng sasakyan pero nasa labas po, ano po ang basa ng barangay at pulis din?
Depende po sa kung ano ang ginagawa nila sa loob ng sasakyan. Kung yung sasakyan po ba ay nasa harapan lang ng bahay nila Okay. or malayo po. Hindi naman po para i-check pa namin yung mga sasakyan kung Okay. yan po ay nakapark. Baka po may pupuntahan sila Okay. or magbabiyahe po sila, kaya Oo. po sila nasa sasakyan. So ibig sabihin, pag inabutan yung kabataan na nasa loob ng sasakyan, kasi kung may kasama rin lang magulang, okay rin lang yun, Major, no? Yes po, ako meron naman po silang guardian or parents na kasama, wala naman pong problema. Ayun, kasi basta importante, natatanong at humihinto every time na pwedeng tanungin o may pagkakataong tanungin. Ang ano po kasi natin sa curfew is sila lamang po yung kumbaga yung minor lamang ang nasa labas. Kung halimbawa po maabutan natin sila, nakasama po yung kanilang parents or kanilang guardian, malamang po meron silang lilitinong business outside, kung kaya po okay lang po yun. Kasi nandyan naman po yung guardian nila na responsable po sa kanila. Iyon, isa na lang po, last na po ito, promise, Major, dun ho sa 8,000 na yon, ilan dun ang kumakanta ng videoke after 10 p.m.? Marami-rami pa rin ho ba? Nasa 145 po yung kumakanta pa rin. Ang dami-dami pa rin. Okay, Major, nasa inyo ho yung pagkakataon para manawagan dito sa mga magulang at mga kabataan ngayon. Go ahead, Major. Sa ating po mga kababayan, hinihingi po namin ang inyong suporta at ang inyong kooperasyon sa ating pag-i-implement po nitong ating intensified na implementation po ng local ordinances. Makakaasa po kayo na ang inyong pong PNP ay gagawin po ito ng naaayon sa batas. Hindi po namin ito para maging mahigpit kami, pero ito po ang gagawin namin para na rin po sa kasiguraduhan ng ating pong community ay magiging maayos at mapapanatili po natin ang peace and order. Kung meron po kayong mga nais i-report or may mga concerns po o reklamo, hinihikayat po namin kayong tumawag sa 911 para po mabigyan kayo agad ng police assistance. Maraming salamat po. Maraming salamat, Major. Salamat po sa oras. Tawag po kami ulit kung may mga concerns. Thank you po, Major. Maraming salamat po. Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO. Ronda Pilipinas. Yun. Okay, so malinaw na. Yeah, very clear. Oh, ha? may nag-message sa akin na paano daw kung yung bata ay nasa loob ng sasakyan. Yun, malinaw. Ayun, Ibig sabihin, siguro kung kabataan, unang-una, hindi pa kayo pwedeng mag-drive, Tama. ay huliin kayo. Malamang. Di ba? Mm-mm. Pero kung kabataan ka, kasama mo naman yung magulang mo at meron kayong dapat puntahan at meron kayong negosyo, sabi nga ni Major, pwede. Tsaka very good yung kagabi, nung ako'y nagmamaneho kagabi, may sinita sila na walang helmet. May Ayan. mga local ordinances din yan. Yan. Na para, buti na lang may lisensya. Ay, marami-rami rin yan sa gabi na gumagala at nagmamaneho ng mga motor nila na walang helmet. Merong isang industriya na nagrereklamo. Anong industriya? Pero hindi ko na tinanong yun kay Major kasi hindi naman niya masasagot yun. Okay. Ang nagrereklamo yung mga restaurant. Kasi okay. marami silang customer na nawala. 24 hours mga restaurant. Tama. Pati mga convenience store. Tama. Kasi yung mga yan ay bumibili ng mga snacks o yung iba may tinatrabaho. Yung pagka nagtatrabaho, okay lang yun. Ang Tsaka problema. sabi nga ni Major, tinatanong naman nila kung ano yung dahilan. Di ba? Tao rin naman yun, pwede pa rin naman kausapin. Yes. Okay? Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Santeror Jr. Ronda Pilipinas. Samantala sa detalye ng mga balita, tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dita Angara Mathay bilang kalihim ng Department of Tourism, DOT. Dati siyang commercial counselor sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, kung saan pinangunahan niya ang ugnayan sa mga Japanese investors at industriya. Ayon sa palasyo, layunin ng administrasyon na palakasin ang turismo bilang susi sa trabaho, negosyo at paglago ng ekonomiya. Inaasahang mas magpapalakas pa ang pamumuhunan at suporta sa lokal na industriya at yung tinatawag na MSMEs sa ilalim ng pamumuno ni Mathay. Ronda Pilipinas. Nanawagan si dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa pamahalaan na suspindihin ang value-added tax sa mga produktong petrolyo at magpatupad ng 3 buwang income tax holiday. Sa eksklusibong panayam ng DWIC, ginit ni Attorney Rodriguez na ito ang pinakamabisang paraan para makabawi ang ekonomiya sa gitna ng krisis sa langis, dulot ng kaguluhan sa Middle East. Binatigas ni Rodriguez ang napakakupad na galaw ng pamahalaan pagdating sa pagtugon sa krisis.
The government has been very, very, very slow in whatever measure or measures that they intend to implement. Ang kanila is always knee-jerk. Ang kanila is always treading on the populist avenue. Yung targeted ayuda ng tinatarget ay yung mga nasa public transport sector. Walang problema doon. Subalit, yung public transport sector lang ba ang apektado? Next week, nangangampanya sila, pay your taxes, comply with the filing. Magbabayad tayo ng buwis, ninanakaw lang nila sa flood control fund. Paano naman yan? Tapos ngayong hirap ang sambayanan, ayaw nila tanggalin or suspindihin yung VAT at least on fuel products para maging across the board yung tinatawag nating ginhawa o benepisyo. Bukod dito, nakukulangan din ang dating Palace official sa pagsaklolo ng pamahalaan sa public sector at malamig sa hirit na patawan ng buwis ang mga bilyonaryo. Yung wealth tax, okay yan pero manipis lang yan. But for the immediate, bigyan mo ng tax break, magbigay tayo ng income tax Agree ako holiday, at least for the next 3 months. Agree din And ako then bigyan mo ng, itanggalin mo na or suspindihin mo. Hanggat mataas ang presyo ng produktong petrolyo, suspindihin mo muna yung Agad-agad. VAT on fuel. Agad-agad, Yeah. para bumagsak agad ng 12% yung presyo ng gasolina. Kung napapakinggan ninyo, ang hinihingi ng mga drivers and operators, hindi sila nangihingi ng limos. Matitigas ang tuhod ng Pilipino pagdating sa trabaho. Diyan nakakatiyak ako. Ang hinihingi, opportunity. Ang hinihingi, pangkrudo. Yan po ang tinig ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa eksklusibong panayon ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. At alamin natin kung ano ba ang mag-change ba ang weather? O hindi? Alamin natin kay Daryl. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Good morning! Alamin na natin kung mag-change ang weather Ayan, dahil sa mga sige. panghuling pangyayari. Wala ko dyan. Wala ko sinasabi. Andiyan si Daryl Justin for the weather. Go! Ay, good morning po sa inyong lahat on a Friday morning. May binabantayan pa rin pong bagyo ang DOST Pag-asa. Maging tayo dito po sa DWIZ News. Lumakas ito at isa ng ganap na tropical storm. Pero, Binabantayan, no? Binabantayan natin. Oo. Pati Kasi- tayo, binabantayan. Oh, Sige. sige. Bala ka ha. May international name ito na Sinlaku. Hindi Sinlaki, Sinlaku. Sinlaku. Oo, hindi ko sang bansa nakuha ito eh. Pero kaya international name kasi wala pa ito sa loob ng Philippine Area of Baka Responsibility. Japan. Di ba Japan yan? Parang hindi, parang sa Myanmar ata, parang mga ganun. Sinlaku. So, huling namataan ang nasabing tropical storm sa labas po ng Philippine Area of Responsibility sa layang 2,730 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May lakas ng hangin na aabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 90 kilometers per hour. Kumikilos po ang nasabing tropical storm sa direksyong timog kanluran o south-southwest sa bilis na 10 kilometro kada oras. Base po sa latest data at forecasts na inilabas po ng Pag-asa at ibang mga weather agencies na pinagkukuhanan po natin ng information, may posibilidad o may tsansa na ang nasabing tropical storm o bagyo ay pumasok po sa loob ng Philippine Area of Responsibility around Thursday o Friday next week at papangalanan po itong bagyong Kaloy. Ikatlong bagyo po yan para sa taong 2026 at unang bagyo po pag nagkataon para sa buwan ng Abril. Sa tinatahak na direksyon o sa maaaring tahaking direksyon nito, bagamat uncertain pa ang magiging direksyon ng nasabing tropical storm, inaasahang ito ay magkakaroon ng recurving mula sa Philippine Sea, mula sa northwestern direction. Ito ay bahagyang magiging pahilaga at magkakaroon ng northeastward direction papalabas ng ating area of responsibility. Sa ngayon, hindi inaasahan na magkakaroon ito ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi gaanong magpapaulan dito sa ating landmass o sa kalupaan ng ating bansa. Para sa susunod na 3 araw for the weekend, Saturday, Sunday at Monday, patuloy na makakaranas po ang Metro Manila na maganda at maaliwalas na panahon, magandang sikat ng araw sa temperaturang 26 hanggang 36 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, maaliwalas na may kaunting kaulapan sa Sabado at Lunes, pero asahan po sa Linggo ang bahagyang mahihinang mga pagulan at mahihinang mga pagkulog at pagkidlat. Nasa 24
hanggang 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Pero sa Metro Davao, bagamat mostly cloudy, may sunny weather conditions pa rin naman po ng Sabado at Linggo at magiging mas maaliwalas pa po sa araw ng Lunes. Maglalaro ang temperatura sa 25 hanggang 34 degrees sa pagitan ng Sabado at Linggo at tataas naman ang maximum temperature ng Metro Davao sa Monday sa 35 degrees Celsius. Sa atin pong heat index forecast para sa araw na ito, 3 lugar po ang nakapailalim sa danger heat index levels. Ang Katarman, Northern Samar nasa 43 degrees Celsius, ang Dumangas, Iloilo nasa 42 degrees Celsius, at ang Cotabato sa Taas. Oh, taas. Pati yung paglipan. Taas, Oo nga. Ito, isa pa mataas. Cotabato City, Maguindanao sa 42 degrees Celsius. Taas naman, ang Sobrang init. taas. Oo, init. May kasama mo ganun, pa-init. 41 degrees po sa Dagupan, Pangasinan. Extreme caution levels yan. 4 na lugar po nasa 41 degrees. San Jose, Occidental Mindoro, Giwan, Eastern Samar, at maging ang Zamboanga City. Dito naman po sa Kamaynilaan, ang Naiya, Pasay City na magtatala po ng 38 degrees Celsius na heat index sa temperature. At ang paborito mong garden. Ayan. baby. Oh, yeah. Yan yung mga kanta ng mga iswag eh. Swag po! Science Garden sa Quezon City, 37 degrees Celsius na sa extreme caution levels. Maghanda pa rin at magdala ng mga pananggalang sa init tulad ng payong, mga sunblock, sunscreen at ang inyong mga tubig. At hanggat maaari, iwasang lumabas ng inyong mga tahanan o ng inyong mga opisina mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung wala na po mahalagang lakad dahil doon po ang peak ng init na nararamdaman natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Para sa ating sunrise at sunset, tumilaok po ang manok! At tulog na po si Papa Jackson kaninang 5:46 ng umaga dahil maaga natapos ang kanyang live stream. Lulubog ang araw. Monitor. At lulubog po ang araw. Ayan, mamayang alas 6:09 po, mamayang gabi. Sa ngayon, enjoyin po natin ang maganda at maaliwalas na ayaw tumigil, no? Ano ba yung mga alaga mo? Naisip ko lang. Di ba Ano yan? sabi ni Major, hindi nila dinedetain? Hindi. Kami nagre-react. Ano? Eh, ano daw tawag doon? Hinohold. Eh, ganun din yun, di ba? Dinetain, di hino-hold. Hanap ng Di ba? synonyms. Dapat yata pag-usapan nyo yan. Oo, Di ba? Kasi dinedetain din yun eh. Oh, the mere fact na hawak mo yung custody nila for Against the number will hours. of the person. It's parang detention, di ba? Para Regardless lang, ng edad. di natin alam. Tanungin natin si Ator. At saka magkakatalo niya sa, yun nga, yung technicality ng mga terms na ginagamit pagdating sa mga ganyang usapin. O siya, ingat po sa mga kababayan. Enjoy po tayo sa mainit-init na namang weekend na paparating po Gosh. sa atin. Yan naman ang latest weather report. Whether you like it or not. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Sa Lunes. Ayan! Gusto ko! Monday! Sa Lunes. Monday. Sa Monday. Ah, ah. Magsisimula na si Papa Jack. Monday, ha? Si Papa Jackson. Tanong kayo ng tanong, ha? Sa Lunes. Sa Monday. Yan. Magsisimula na si Papa Jackson. Yun! Sino siya? Ito siya. LDR Love Discussions and Reactions with Papa Jackson. A voice that's honest, faithful and true, speaking the words you need to get through. Now I'll tell you the truth, no judgment at all, only real advice when you stumble or fall. You're not alone, I'll walk with you on with Papa Jackson. I'll keep moving on, LDR. Love discussions and reactions. Now I'll tell the truth to Papa Jackson. On DWIZ Nationwide. Soon. Live na live via satellite. Anong araw? Lunes. Lunes. Okay, good. Ha? Sige, mag-init lang ulo nyo, ha? Monday yan, ha? Yan. Sige, adjust lang. Hoy, mga kababayan, kung kailangan isugod sa emergency room po, ha? Huwag mag-alala dahil may PhilHealth Outpatient Emergency Care Package. Kasama sa coverage ang, kasama po, emergency room,
facilities, emergency room facilities at serbisyo ng mga, of course, mga doktor, mga kailangang laboratory at diagnostics, mahalaga gamot at maging yung ambulansya po, ambulance o patient transport vehicle. Ito po ay maaring ma-avail sa lahat ng accredited level na 1, 2 at 3 hospitals. Yan, kagandaang loob po yan ng PhilHealth. Oras muna natin sa buong Pilipinas. 34 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ronda Pilipinas! Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagabu tayo ng isang report. PCSO matagumpay na nagsagawa ng medical at dental mission sa Pasig City. Alamin natin ang report mula kay Angelo Bainio. Matagumpay na naisagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang isang medical at dental mission sa Barangay Kalawaan, Pasig City. Pinangunahan ni Dr. Ruel Aparato ang nasabing aktibidad katuwang ang medical at dental team ng ahensya. Layunin nitong maghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng komunidad. Sa isinagawang misyon, umabot sa 148 na individual ang nabigyan ng medical check-up habang 32 naman ang nakatanggap ng dental services. Bukod dito, 28 katao ang sumailalim sa electrocardiogram upang masuri ang kalagayan ng kanilang puso. Namahagi rin ang PCSO ng libreng gamot at bitamina sa mga benepisyaryo. Nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat sina Pablito Jimenez, Pangulo ng Philippine Guardians Brotherhood Incorporated at Raimundo Abusejo, Pangulo ng Smart Homeowners Association Incorporated sa tulong na hatid ng PCSO. Patuloy umanong magsusulong ang PCSO ng mga programang pangkalusugan upang maabot ang mas marami pang nangangailangan sa iba't ibang komunidad. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong. Hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Labi ng piloto at asawa ng pasahero ng bumagsak na Cessna plane RPC 2444 na-recover na. Alamin natin ang report ni Patrol 45 Raul Esperas Quiraul. Na-recover na ang labi ng piloto, gayon din ang kanyang asawa na pasahero ng bumagsak na Cessna plane na may tail number RPC 2444. Ang eroplano ay bumagsak sa Dinagat Island at matapos ang ilang oras ay nadiskubre rin ito sa nasabing isla. Gayunpaman, matapos ang ilang araw na retrieval operations ay recover na ang labi na ni Captain Jose Ortol, gayon din ang kanyang may bahay na sakay ng bumagsak na eroplano. Gayunpaman, ang investigasyon ay nagpapatuloy na sinasagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines Accident o Aircraft Accident Investigation Board. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial Todo Lakas, DWIC. Samantala, isa pang report. Hinaing ng mga commuter at PUV driver tiniyak ni Pangulong Marcos na tinutugunan ng gobyerno. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert? Laging bukas ang gobyerno sa sentimento ng publiko, kabilang na mga hinaing ng mga commuters at mga drivers. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng ginagawang hakbang na pagpapatupad ng 20% discount sa pasahe para naman sa riding public. Sa ilalim po yan ng service contracting program. Bukod dito nga ay meron din 10 pesos per liter decrease na krudo o sa krudo para sa PUV at nang sa gayon
ay hindi raw sumabay sa pagtaas ng langis ang pamasahe at presyo ng pagkain. Sinabi ng Pangulo na hindi kailanman makokontrol ng pamahalaan ng giyera sa labas ng bansa, pero kayaan niyang kontrolin ang tulong na naibibigay sa mga Pilipino. Ang pagsisikap na ito ayon kay Pangulong Marcos ay ginagawa nila para manatiling maayos ang takbo ng buhay ng taong bayan at sila ay maprotektahan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. DOE, isa pang report. Sorry. Isa pang report. DOE o Department of Energy. May DOE. Sabi ko sa inyo may DOE. Ayaw niyo maniwala Meron. Ang tawag nga sa ahensya nila, DOE Ayaw kayo maniwala Meron. DOE. Blanco pa kung bababa ang presyo ng langis. Yun nga lang, hindi nila alam. Sakaling matapos ang gulo sa Middle East. Napaka-timing naman ito. Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly! Wala pang kasiguraduhan kung magbabago ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sakaling matapos na ang gulo sa Middle East. Ito ang inamin ni Energy Secretary Sharon Garriana kasunod ng mga ulat na ipatutupad ang tigil putukan sa gitnang silangan. Anya sa kabila ng umano'y ceasefire sa Middle East, patuloy pa rin ang palitan ng banta na agad na nagpapataas at nagpapababa sa presyo ng langis. Paliwanag ng opisyal na nananatiling hindi tiyak ang direksyon ng presyo dahil sa patuloy na tensyon at kawalan ng malinaw na supply. Dagdag pa ni Garriana, kahit matapos ang sigalot, malaking bahagi ng oil at liquefied natural gas o LNG infrastructure sa rehiyon ang nasira. Dahil dito, posibleng abutin ng ilang buwan bago tuluyang maibalik ang normal na operasyon ng mga pasilidad, lalo na sa LNG. Sa ngayon, umaasa ang bansa sa mas mahal na supply mula sa ibang bahagi ng mundo habang limitado ang galing sa Middle East. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, isa pang report. LTO, Bicol na nag-issue ng show cause order sa dalawang drivers na sangkot sa road crash sa Ragay, Camarines Sur. Alamin natin ang report ni Melvin Machado. Melvin! Sa loob ng 10 araw, hinihinga ng paliwanag ng Land Transportation Office Bicol ang dalawang driver ng bus at multicab na sangkot sa madugong road crash sa bayan ng Ragay, Camarines Sur kung saan 5 katao ang namatay. Sa show cause order ng LTO Bicol, kailangang makumbinsi ng dalawang driver ang LTO kung bakit hindi sila kailangang patawan ng kaukulang parusa administratibo dahil sa reckless driving. Inilagay na rin sa 70 araw na preventive suspension ng lisensya ng dalawang driver. Nananatili naman sa custody ng Ragay Municipal Police Station ang driver ng bus habang inihahanda ng PNP ang kaukulang reklamong isasampa sa korte. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, mga taxi driver na sobra kung maningil ng pamasahe. Alamin ang kaparusahan ng sobra maningil na yan sa NBI. Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Taxi driver na sobra kong maningil ng pamasahe? Nako! Bawal ito! Kung mayroon kang extra budget, mas pipiliin mo ang sumakay ng taxi, lalo na kung nagmamadali ka. Ngunit paano kung imbis na maging ginhawa, lalo ka lang na-stress dahil ang driver, sobra kong maningil? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alinsunod sa Joint Administrative Order No. 2014-01 ng Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang overcharge
overcharging o paniningil ng pasahe na lampas sa itinakdang pamasahe ng gobyerno. Ayon din sa batas, ang lahat ng taxi ay dapat gumamit ng maayos at calibrated na taximeter at hindi maaaring tumanggi ang driver na gumamit ng metro o maningil ng karagdagang bayad. Ang sinumang mapatunayang lumabag ay pagmumultahin ng 5,000 piso sa first offense, 10,000 pisong multa at suspensyon ng prangkisa naman para sa second offense at pagkansela ng prangkisa sa third offense. Kaya sa mga taxi driver, huwag manamantala kahit mahirap kumita ng pera. Gamitin ang metro kapag nagsakay ng pasahero para hindi ka masabihan ng, "Nako, bawal ito." Ronda Pilipinas! At alam nyo ba na ang Regasco ay isa sa mga leading LPG brand sa buong Pilipinas? Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili dahil affordable, quality at tama ang timbang nito. Subukan nyo at makikita ninyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa mga ibang brands dyan. Huwag magpapaloko sa murang LPG na may daya naman sa timbang dahil 1 kilo lang ang dayain, halos 100 pesos din ang nawawala po sa inyo. Kaya kung gusto po ninyo na sigurado sa kalidad at tama ang timbang, ito na ang kunin ninyo. Tandaan, para sigurado, Regasco. Sure at siguradong 3 tamang tipid ay maihahatid sa Tripid Tips, hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Number 1, magplano ng kakainin ahead. Ilista ang mga putahing nais mo sa bawat meal para mabawasan ng stress sa pag-iisip ng susunod na kakainin. Number 2, i-organize ang mga putahe. Sa pagiging organize, mas madali ang pagpiprepare ng budget at mas makakatipid sa pamimili. Number 3, ilista ang mga sangkap at rekado. Kung may nakahanda ng meal plan, nababawasan ang pagbili ng hindi naman kailangan. Kapag may plano, eksakto lang ang bibilhin. Ibig sabihin, iwas gastos at tapon. Siguradong 3 tamang tipid ay maihahatid sa Tripid Tips, hatid ng DWIZ News at ng Regasco. Regasco, kinilala ng Department of Energy na sumusunod sa pamantayan ng ligtas na LPG para sa Pilipino ayon sa LPG Industry Regulation Act, Republic Act No. 11592. Para sigurado, Regasco. Ronda Pilipinas! Oras po natin sa buong Pilipinas. 10 pang minuto bago mag-11 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Para sa balitang sports naman, Carl Eldru Yulo pasok sa finals ng floor exercise sa World Cup sa Croatia. Alamin natin sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pasok sa finals ang Filipino gymnast na si Carl Eldru Yulo sa floor exercise ng Artistic Gymnastics World Cup sa Osijek, Croatia. Nakapagtala si Yulo ng score na 14.200 sa qualifiers dahilan upang pumangalawa siya sa likod ng atletang mula sa Estados Unidos. Ito na ang sunod-sunod na pagpasok ni Yulo sa finals ng iba't ibang leg ng World Cup. Nakakuha na rin siya ng ginto sa Turkey at bronze sa Egypt sa parehong event. Magpapatuloy ang laban sa finals kung saan target ni Yulo ang panibagong medalya. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Piolo Pascual, inaming tuloy-tuloy ang pag-aalaga niya sa kanyang katawan. Showbiz balita mula kay Anton. Para
Para sa aking balitang showbiz, hanggat maaari ay pinapanatili ni Piolo Pascual na hindi lamang summer ready, kundi picture perfect ang kanyang katawan. Sa bagong edisyon ng isang travel magazine, makikita si Piolo na naka-topless at proud na ipinakita ang kanyang tattoo. Mapapansin dito ang napakagandang hubog ng kanyang katawan na lean at kitang-kita ang mga abs kahit nakatagilid. Aminado naman ang 49 anyos na aktor na hindi niya inaasahan na ang nasabing picture ang gagawing cover dahil noong ipinakita umano sa kanya ang peg ng cover shoot, walang topless. Nagkaroon na raw kasi siya ng topless cover shoot noon sa bench kung saan marami raw sa kanyang mga kaibigan na nagtanong kung bakit tuloy-tuloy ang kanyang pag-workout. Ayon sa aktor, hindi dahil maganda na ang kanyang katawan ay magpapahinga na siya sa pag-workout. At iyan ang aking balitang showbiz para sa pinakametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Alam ko, nagsawa na ng kakanta yan. Kumakanta na naman. Para sa ating LBI, totoo nga ba na nakakatulong ang pagkain ng malunggay sa produksyon ng gatas ng mga nanay? Let's prove it. Madalas na maririnig na isinasuggest sa mga first-time moms ang pagkonsumo ng mga pagkaing may malunggay dahil nakakatulong ito na maparami ang ilalabas nilang gatas para sa kanilang mga babies. Pero napatunayan na nga ba talaga ito? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sa isang episode ng Life Balance, sinabi ng pediatrician at lactation consultant na si Dr. Teresa Maria Ribano na isa lamang haka-haka na nakakatulong ang malunggay sa milk production ng mga nanay. Actually, dati ay haka-haka ang malunggay. Oo. Yun lang, in the last maybe 5 years, ang dami ng studies na nagawa sa malunggay or humble malunggay. At it's been proven that pag nagbigay ka ng malunggay, whether it's fresh, meron ngayon mga juice, yung mga naka-capsule, yung tsaa, not so much. Pero yung juice at saka yung capsule at saka yung fresh talaga, first 5 days of life, nakikita talaga tumataas talaga yung dami ng gatas. So, importante talaga na isang importanteng tulong yan sa mga nanay. Dagdag pa ni Dr. Ribano, malaking faktor ang pagpapasuso ng bata sa gabi dahil ang tinatarget nito ay ang hormones ng mga nanay. Kapag mataas ang hormones, mas marami ang gatas. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatamag quote of the day. Ang ating patamag quote of the day ay, yung sakit na binigay mo, ginawa kong lakas para mas umangat. Drama naman ito, Friday na Friday. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan ng susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Put me up.